Hello mga my loves at hello sa aking fellow 18 dyan. And another day, another reaction video ang gagawin natin para sa ating mahalima at sa ating pinakamamahal na SB19. And a quick overview, kailan ba ako nag-start na mag-crave sa SB at mag-follow sa SB19. And saan ako nag-start, ano yung nag-udyok ano yung nagudyok sa akin to follow SB19. So this is more on information about me kung paano ako naging 18 and kailan ito nangyari, saan ito nangyari, and ano ang naging reason ko why I stand and follow SB19 until now and as a devoted 18. So, simulan natin sa isang maikling story. Why I follow SB19. Saan ako nag-start? Ano yung naging reason kung bakit ko sila ni-stand until now. Dito nagsimula ang lahat. So, na nag-start akong mag-crave at mag-stand sa boy band during the time of Big Bang pa. So, ang Big Bang ay kinabibilangan nila Taeyang, nila G-Dragon, kung kilala niyo sila, si T.O.P. Actually, nung napanood ko yung performance ng Big Bang sa Mama Awards Night, that was 2015 pa, nakinanta nila yung Loser. Sobrang ganda. Sobrang ganda ng performance, sobrang ganda ng stage, at talagang wow. I don't know, hanggang ngayon kinikilig pa rin ako pag naririnig ko tong kanta nilang to. Sobra. So 18 and my loves, from that time on, nag-isip ako at I'm looking forward and I'm dreaming na magkaroon tayo ng sarili nating matatawag na Big Bang, na sarili nating boy group na magi-start talaga sa Pilipinas at talagang i-admire at talagang susuportahan ng mga Pilipino at maging ng ibang nationality na rin. At pagkatapos niyan, dahil nga sa sobrang pag-crave at pag-stand ko sa Big Bang, noong 2019, because I am an OFW working in United Arab Emirates, hanggang napanood ko ito. Sa video na to, una, nagising si Stel. Nagluto siya ng breakfast para sa kanyang mga ka-teammates. Sobrang babata pa talaga nila dito. Kasi Pablo, sobrang hindi pa talaga sila kilala. Hindi pa sila nag-viral. Pancakes nga. Pancakes and sausage. Yung breakfast nila. Sipag ni Stel, no? From the start pa lang, and especially from the beginning, nakasupport naman si Pinonong Pablo. Is that a bacon? Sunod na nagising si Justin. Let's go. Unahin natin sa akin. Sa aming mahiwagang kwarta. Antok ba? Hulaan nyo kung sino huling gigising dito. I'm sure kilala nyo na to, mga fellow 18 at sa aking mga my loves, kung talagang you are rooting and standing for SB19 since the beginning. Para sa akin, yung mga achievements nila ngayon, kapag binabalikan tong humble beginnings nila, maiiyak ka na lang. Sobra. Sobrang layo na ng narating nila. Oo na nga. Ayan, napaiyak tuloy ako. Hindi, kidding aside, sa video na to, kung you are a newly SB19 or 18 or 18, kapag napanood mo yung video na to and then i-compare mo sila sa ngayon, masasabi mo na parang akala natin na hanggang doon na lang sila. Pero kung talagang aalamin mo
yung background ng bawat isa sa kanila. As much as I know, and I know all of us, we already know, yung mga humble beginnings nila, yung characteristics nila, yung time na nagtitrain pa lang sila as an SB19, na walang nakakakilala sa kanila, walang nanonood sa kanila. And then, ngayon, kung babalikan mo itong mga, especially itong video na to, nung nasa Jeju sila sa Korea, kasi ito yung time na nag-start silang mag-band outside the country, na walang tulong nino man, kundi sila lang. Pero meron naman din silang mga pagkain. I'm sure may budget naman sila. Pero during that time, makikita mo na talagang simple lang sila talaga. Napakasimpleng mga bata lang nila. Tapos, yung naghahati-hati sila sa street food na binili nila doon sa Korea, na alam mo yun, kasi nga wala naman silang pera gaano na at that time. So hindi pa nila kayang bumili, wala pa silang kakayanang bumili ng para sa sarili nila. Kaya dito makikita nyo sa video na to na talagang wala, share lang sila. Bumili yung isa ng ganito, tapos pinatikim niya sa isa. Yung mga ganong bagay na makikita mo na talagang nag-start sila sa simula, nag-start sila sa mababa, nag-start sila sa kung ano man sila at that time. So, sinong mag-aakala na talagang dreams do come true ng sarili nating boy group, magkakaroon tayo ng sarili nating boy band na talagang i-stand ng bawat Pilipino, na kung saan even ng mga foreign nationals talagang magbibigay ng reactions, and they are rooting and standing for SB19. Looking forward nga para sa paglabas ng kanilang EP sa February 28 nilang Simula at Wakas. At ganun na rin kanilang kick-off concert na gaganapin sa Philippine Arena. Gosh, compare it from the start. At eto na sila ngayon, diba? I am so happy and I am so grateful na until now I am a solid fan of SB19. Though, like what I said before, na hindi nga ako nakakapanood pa ever ng kanilang mga concert because I'm a single dad and I do have my priorities. Siyempre, unahin ko muna yung pangangailangan ng family ko. Kaya, ganun. And I'm sure, hindi naman din ako magpapahuli. Kaya bumabawi na lang ako every time na may botohan na ginaganap. Nandun ako. Nakasupport ako sa pagbo-vote para sa ating mahalima. Kung alam natin na sa February 28, lalabas ang kanilang Simula at Wakas, ngayon pa lang naghahanda na sila. Alam niyo yun, na ganun ka ahead of time yung mindset at talent ng ating mahalima. Ngayon pa lang, I'm sure naghahanda na sila at nagpe-prepare na sila, and then nagko-conceptualize na sila sa mga gagawin nila after nga nitong Simula at Wakas. So I know from this time on pa lang, ginagather na nila ang lahat para sa susunod na EP na ilalabas nila. Ganun sila ka-talented. Kaya ganun sila ini-stand ng ating buong 18. Around the multiverse. Multiverse na, hindi na tayo kinayan ng universe at ng globe. Kaya around the multiverse, we are rooting and supporting all the way hanggang sa huli. Kaya mga fellow 18, palagi ko sinasabi sa inyo, sa aking mga my loves, enjoy na lang natin ang life dahil deserve na deserve natin yan.